Hey, good evening. This is JB, and one of my greatest goals is to inspire, empower, and strengthen entrepreneurs like you to succeed on your business. So just 2 months ago, I had a chance na makuha yung isa sa mga pinakapangarap ko na sasakyan, which is yung ang dinadrive ko ngayon, yung Hyundai Elantra na silver. Well, you know what? Ano ba yung aasahan mo sa isang tao na walang ka-background to mag-drive or hindi talaga marunong magmaneho? And of course, wala ding lisensya. So, as expected, on my first 3 days, share ko lang sa inyo, ayun, naibangga ko kagad siya. And just 4 days ago, after ng training namin dito sa lugar namin, ayun, naibangga ko ulit siya sa isang pader. Kaya kung makikita mo ngayon yung kotse ko, medyo ang dami ng tama niya. So, mahirap para sa akin, pero alam mo, merong mga lessons ako na makukuha doon na narelate ko din sa negosyo na ginagawa ko. I remember myself doing this business nung nag-uumpisa pa lamang ako, na talagang sobrang hirap, ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan kabisaduhin, ang dami mong kailangan matutunan at malaman. So just like into driving, kailangan mong matutunan yung mga basic skills, kailangan magaling kang tumansya ng pagtapak sa gas, or kailangan lagi kang nakatabay sa clutch at saka sa brake mo, diba? So ganoon din sa negosyo. Sa una talaga mahirap, ang dami mong kailangang gawin at ang dami mong kailangang ma-master. Pero you know what? Sa una lang talaga mahirap ang mga bagay. Even siguro makakarelate ka sa akin kung ginagawa mo rin ang negosyo na to, na sa una talaga you will push yourself to your limits. So kailangan mong mag-sacrifice ng oras mo, kailangan mong gumawa ng mga bagay na hindi mo naman ginagawa dati. Let's say for example, kung dati hindi ka pala kausap ng tao, pero dahil ginawa mo negosyo na to, you have no choice, kailangan mo talagang kumausap ng mga tao. Kung dati hindi ka approachable, ngayon kakailanganin mo na maging approachable, kakailanganin mo na magkaroon ng initiative na lumapit at makipag-usap nga or makipag-deal sa iba't ibang klase ng tao. So mahirap talaga siya sa una, pero just like in any other industry or in any other fields, sa una lang talaga lagi siyang mahirap. Naalala mo ba yun nung first time mong pumunta sa gym para sabi mo mag-exercise, magpapapayat ka? 'Di ba yung first few weeks or yung first 1-2 weeks mo is talagang, alam mo yun, parang gusto mo na lang isumpa na lang yung gym. Bakit? Kasi sobrang sakit sa muscle, sobrang sakit sa katawan, parang ayaw mo nang bumalik. Pero you know what? After you endure those pain sa first 2 week mo, the succeeding weeks are all good na. At doon mo nakikita na yung improvement sa katawan mo, sa muscle mo, sa physique mo. That's what my main point for tonight is. Gusto kong sabihin sa'yo na okay lang na mahirapan ka sa una na ginagawa mo itong negosyo na to. Diyan ka matututo, and at the same time, marami ka talagang malalaman, marami kang matututunan habang ginagawa mo ang negosyo na to. So I hope may natulong ako sa inyo, meron akong na-share na kahit paano sa short video na to. I just want to extend my greetings sa inyo lahat. Advance Merry Christmas. And ayun, please do share this video or comment on this kung meron kang napulot na lesson. Again, sa una lang mahirap yan, pero gawin mo lang ng tuloy-tuloy. Later on, you got to be used to this business. Mas magiging madali na, mas madali na yung resulta. Yung income mo na dating maliit, lalaki at lalaki din yan. So, this is JB again. God bless. Advance Merry Christmas. Bye-bye.